Ang ina mo ay sukdulan sa pagsusugal at umutang ng 800,000, kaya napilitan kang ibenta sa babaeng presidente para maging maliit mong asawa at pilitin kang magbayad ng utang. Bastos na kapatid, kapag naging lalaki ka na, hindi mo na kailangang magsikap pa, araw-araw ay magiging alaga ka. Pero, kahit ayaw mo, okay lang, dahil mayroon akong 1,000 paraan para kurutin ka. Ngunit hindi ka sumuko, gusto mo pa ring bayaran ang utang ko sa pamamagitan ng iyong sariling mga kamay, at tiyak na tinanggihan mo ang babaeng presidente. Habang madali kang nag-inom kasama ng mga mayayamang babae sa liye, hindi mo inaasahan na mapipili ka ng babaeng presidente. Binuksan mo ang pinto ng kwarto, mga ate, ako si Chen Mo, 19 taong gulang. Si Liu Ruyan ay walang gana sa pag-inom, ngunit nang marinig ang iyong pagpapakilala, lumiwanag ang kanyang mga mata. Itinaas ang ulo at pinagmasdan ka ng may singkit na mga mata, hindi maunawaan ang emosyon, pero alam lamang ni Liu Ruyan. Ngayon gusto kanyang punitin, hindi mo tinanggap ang kanyang pag-aalaga, at pumunta ka sa ganitong lugar para uminom. Agad niyang itinago ang galit na ito, dahil naisip niya ang paraan para parusahan ka. Lumapit ka, sumama sa akin sa pag-inom, sabi ni Liu Ruyan, tinapik ang lugar sa tabi niya. Pamilyar ang boses sa iyong pandinig. Pero hindi ka nakatitiyak kung sino ito, kaya yumuko ka at dahan-dahang lumapit. Si Liu Ruyan ay biglang yumakap sa iyong baywang. Pinahiga ka sa kanyang dibdib, nakaupo ka ng matigas sa sofa, hinayaan mo siyang hawakan ka kahit saan. Hindi ka makagalaw, amoy ang mabangong amoy ni Liu Ruyan, lalong pamilyar sa iyo. Kahit ang boses, ang pabango, o ang lambot ng kanyang yakap, uminom ka ng isang baso. Nagbuhos si Liu Ruyan ng isang baso ng whiskey, at inilapit sa iyong bibig, ate, hindi ako marunong uminom. Hindi marunong uminom? Bakit ka pumunta rito para uminom? Gusto mong kumita sa mukha mo? Galit na sabi ni Liu Ruyan. Inabot niya ang kamay at kinurot ang iyong pisngi, uminom o hahampasin kita sa mukha hanggang duguan. Ang pagpili sa dalawang ito ay nagpalamig ng dugo ni Liu Yi at Zhong Limeng na kasama. Hindi nila alam kung bakit biglang nagalit ang babaeng ito sa bagong dating na binata, uminom ka na. Isang baso, 1,000 piso, patuloy ni Liu Ruyan na may hawak na baso, ang kalahating baso kanina. Ngayon ay puno na, ang 1,000 piso na ito ay hindi niya hahayaang madali mong makuha. Nakaupo ka sa malambot na sofa, nalilito ang isip. Hindi ka marunong mag-alaga o magpasaya ng babae. Tingnan mo, sa tuwing hindi ka sumasagot, nagagalit si Liu Ruyan. Ano, 1,000 isang baso ay mura pa. Hindi ako inom, sabi mo, kinuha mo ang baso mula sa kanya. Nang makita kang uminom ng isang malaking baso, tuwang-tuwa si Liu Ruyan, inilagay ang pera sa bulsa ng iyong jacket. Tuloy lang, uminom, 1,000 isang baso. Kung magkano ang inumin mo, ganun din ang ibibigay ko sa iyo ngayong gabi. Kumuha si Liu Ruyan ng malaking pera mula sa kanyang bag, inilapag sa mesa, at nagbuhos muli ng isang malaking baso. Lasing ka na ngayon, medyo hilo, pero para sa pera. Pilit mo pa rin kinuha ang baso mula kay Liu Ruyan at ininom ng malakas. Ito ay 1,000 isang baso, napakadaling paraan para kumita. Pagkatapos ng 2 baso, namula ang iyong pisngi, nagbelch ka, at umiyak, huwag mo akong guluhin. Si Zhong Limeng ay hindi na makatiis, pabirong sinabi, pakiusap, kung inumin mo ito ng ganun kabilis. Mapupunta ka sa ospital mamaya. Ang ganda ng itsura ng binata, ang matandang babae mo naman ay maawain. Ano, hindi ko ba siya binigyan ng pera? Hindi ko siya pinilit. Ikaw mismo ang nagsabing kaya mong uminom, tama ba? Singkit na mata si Liu Ruyan na nakatitig kay Zhong Limeng. Pagkatapos ay lumingon siya ng may ngiti, at naramdaman ni Zhong Limeng ang panlalamig sa kanyang likod. Uminom ako para sa pera, kusang loob. Kahit nahihilo, malinaw pa rin ang isip, gusto mo pa bang uminom? Nagbuhos muli si Liu Ruyan ng isang malaking baso at inilagay sa mesa. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito inilapit sa iyong bibig. Dahil darating na ang kalasingan, naabot na ang layunin, maiuwi na lang kapag hilo ka. Uminom, kaya ko pa. Sige, tuloy lang, ngayon 3,000 isang baso. Nang marinig na triple ang halaga, biglang lumiwanag ang iyong hilo na ulo, lumingon at nagtanong, totoo ba? 3,000 isang baso. Siyempre, maliit na manghuli ng pera. Pagkatapos uminom ng 2 baso ng whiskey, tuluyan ka ng nahilo, halatang nagmumukha kang bobo. Ang katawan ay lumutang, malambot na bumagsak sa kandungan ni Liu Ruyan, hindi na ako iinom. Hindi na kaya. 2 babae na may hawak na baso ay nagtataka. Kailan siya naging interesado sa lalaki? Lumalayo ka sa kanya, sinusubukan mong hanapin ang basurahan malapit, dahil lalong lumalakas ang epekto ng alak. Ang tiyan ay umiikot, nasusuka, gusto kong sumuka, ate. Hindi pwede. Kung susuka ka, parang hindi ka uminom, kaya kailangan mong ibalik ang pera sa akin. Mabilis mong tinakpan ang bibig. Pinilit mong pigilan ang pagsusuka, ang galing mo naman, sabi ni Liu Yi, nakatitig kay Liu Ruyan ng may paghamak. Sa iyong pagtutol, lalong naging walang pakundangan ang mga kamay ni Liu Ruyan.
Sa wakas, dahil hindi na sapat ang kanyang kasiyahan, direkta kanyang itinulak pababa sa sopa, ganap na hindi pinapansin ang nasa paligid. May dalawa pang babae na nakatitig sa kanya, natulala. Ang tunay niyang layunin ay dinala ng simoy ng hangin sa iyong ilong na nagpapalabo ng iyong paningin. Dagdag pa rito, nasa edad ka ng pagbibinata at nakainom ka ng alak, kaya nang bahagya kang tuksuhin ng isang mapangakit na babae. Nahulog ka na agad. Ibinaba ni Liu Ruyan ang kanyang ulo at hinalikan ka, ang malamig na labi ay dumampi. Bigla kang nagising, itinulak mo si Liu Ruyan palayo. Gumulong ka pababa ng sopa. Hindi ako eh. Si Liu Ruyan, na tuluyan ng nalubog sa sandaling iyon, ay biglang naputol, agad na naging malamig ang kanyang mukha. Ano, nahihiya ka pa ba? Hindi, ito ang una kong beses. Nagtaas ng kilay si Liu Ruyan, nag-iisip. Siyempre alam ko na ito ang una mong beses. Kung may naging kasintahan ka na, sa tingin mo ba magkakagusto ako sa'yo? Ang gusto ko ay malinis, masunurin at madaling kontrolin. Kaya, hindi pa ako handa. Handa ka dyan. Hindi na siya makapagsalita ng maayos, malabo ang mga titik. Sige, nakikipaglaro ka ng kunwaring ayaw sa akin, ha? Gusto mo ng pera, di ba? Eto, para sa'yo. Kulang pa. Babalikan kita at transferan ulit. Sapat ba ang 20,000 para sa isang gabi? Inilagay ni Liu Ruyan ang lahat ng pera sa mesa. Sa iyong bulsa, pinuno ang 2 mong bulsa, pati na ang pera sa mga bag ng 2 mong kaibigan. Ay kinuha rin. Iyon pasensya na. Sa gitna ng inyong mainit na sandali, ginagambala ko kayo, ha? Baka pumunta na lang tayo sa katabing hotel at kumuha ng kwarto. Hindi ba tayo angkop dito? Napakahiya ni Zhong Limeng, kumukurap ang kanyang inosenteng mga mata, iniwas ang mukha sa kabilang direksyon. Sa kanyang isip, labis niyang binabatikos si Liu Ruyan, bagamat lahat tayo ay nasa hustong gulang at nakakita na ng maraming sitwasyon. Hindi naman tayo ganito kalaswa. Puro kunwaring malinis at dalisay, nagpapanggap lang sa labas. Sa likod, malamang na mas pervert pa. Buti na lang hindi ako naniwala. Tara, sumama ka sa akin sa hotel. Tumayo si Liu Ruyan at inayos ang kanyang damit, habang hindi ka pa nakakapag-react, hinawakan kanya sa pulso at hinila palabas. Sandali, pera, nahulog ang pera. Pera ka dyan. Ngayong gabi, kung mapapaglingkuran mo ako ng mabuti, marami akong pera, kahit gaano mo gusto. Pagkalipas ng 2 oras, sa presidential suite ng hotel, nakaupo ka sa kama, nakahawak sa kumot. Hindi pa nawawala ang epekto ng alak, pakiramdam mo parang panaginip ang ilang oras na ito. Sa isang gabing pag-inom, kumita ka ng 8,000 pesos. At hinila ka pa ng isang mayamang babae sa hotel para sa mas malalim na pag-uusap. Nagising ka na sa kalasingan, si Liu Ruyan ay nakasuot ng robe. Nakasandal ang baba sa kanyang kamay, tamad na nakaupo sa upuan, naka-cross legs, ang maputi at mahahabang binti ay bahagyang nakikita. Sa mesa sa tabi niya ay may kalahating baso ng grape juice, ang kanyang daliri ay may hawak na sigarilyong kalahati ng nasunog. Nalilito kang lumingon sa pinagmulan ng boses. Hanggang ngayon, hindi mo pa nakikita ng malinaw ang itsura ng babaeng ito na nakilala mo ng lubusan. Ang boses lang ay parang kay Liu Ruyan na nakita mo noong nakaraang araw. Ano, hindi mo pa ako nakikilala? Ate yan? Nag-aalangan kang nagtanong, hindi ko alam kung sasabihin ko bang tanga ka o matalino. Kung aalagaan kita, magpapakunwari kang may dignidad. Sa halip, pumunta ka sa bar para uminom kasama ng iba. Sa tingin mo ba mas may dignidad ka doon kaysa sa akin? O sa tingin mo mas mabilis kang kumita? Yumuko ka lang, walang imik, nilunok mo ang walang kabuluhang pagdadahilan na nasa iyong bibig. Malakas na inihampas ni Liu Ruyan ang tseke sa mesa, 20,000, pumayag na ako sayo. Salamat. Nag-ika-ika ka ng sandali, sa wakas ay pilit mong binigkas ang 2 salita, salamat. Nakita ni Liu Ruyan na nakakatawa ito, lumalabas lang ako para magsaya, ikaw ang naglilingkod sa akin. Kung magaling ang paglilingkod mo, bibigyan kita ng tip, bakit mo ako pinasasalamatan? Pumunta ka at kumuha ng mainit na tubig. Gusto kong maghugas ng paa. CJ, agad kang tumayo mula sa kama. Nag-ayos lang ng kahit anong pambahay na damit, sabay takbo patungo sa banyo na parang lasing, kahit nahihilo ka pa. Pero kaya mong magtrabaho para sa pera. Dinala mo ang mainit na tubig na inihanda mo, inilapag sa harap niya. Hubarin mo ang sapatos ko, alagaan mo akong maghugas ng paa. Kailangan ko pa bang turuan ka? Tumayo ka lang na may dalang mainit na tubig, parang modelo. Medyo nainis siya, sinipa ka niya sa buto ng iyong binti. CJ, mabilis kang yumuko. Hinubad mo ang sapatos na nakasabit sa kanyang mga daliri sa paa, ngunit hindi mo inaasahang binawi ni Liu Ruyan ang kanyang paa. Luhod, hindi ka marunong maglingkod. Sa sandaling iyon, medyo nasaktan ka, ngunit hindi mo nagawang lumaban, sumunod ka na lang at lumuhod sa sahig. Ipinagpatuloy mo ang paghubad ng kanyang sapatos, at hinawakan ang kanyang paa upang alagaan siya sa paghuhugas. Isang kamay ang sumuporta sa kanyang talampakan. Ang kabilang kamay ay kumukuha ng mainit na tubig at ibinuhos sa kanyang likod ng paa,
upang masanay siya sa temperatura ng tubig. Nang uminit na ang malamig na paa ni Liuruyan, inilagay mo ito sa mainit na tubig. Hindi ko akalain na marunong ka palang mag-alaga ng tao. Si Liuruyan ay pumikit at naglabas ng isang masayang tunog. Gusto mo, okay lang. Ano, sa tingin mo ay nahihirapan ka sa paglilingkod sa akin? Hindi, wala. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Natatakot ka talaga. Tama nga na hindi ko sinagot ang babaeng ito. Tiyak na may kakaibang hilig ito, hindi lang mainit ang ulo, pabago-bago ang mood. Gusto rin niyang mang-api at mang-insulto ng iba. Sige, tuyuin mo na, hindi na kailangang hugasan. Nang marinig ang utos, agad kang tumayo para humanap ng tuyong tuwalya. Natatakot na kung magtatagal ay mapagalitan pa. Ano ang gagawin mo? Hindi nasisiyahan si Liuruyan at nagkunot ang noo. Hahanap ng tuyong tuwalya para punasan ang paa mo. Gamitin ang damit mo. Iniisip mo bang marumi ako? Hindi, hindi. Natatakot ako na baka isipin mong marumi ako. Inilapit niya ang kanyang paa sa harap mo at agad mong naunawaan. Masunurin kang lumuhod sa sahig at ginamit ang damit mo para punasan ang kanyang paa. Pagkatapos ay isinuot mo ang tsinela sa kanya nang hindi nadikit ang kanyang talampakan sa lupa. Tatapon ko na ang tubig. Sige, pagkatapos mong dalhin ang palanggana sa banyo. Saka lamang umiti si Liuruyan ng may kasiyahan. Tama nga, ang pagsakop sa iba ay nagdudulot ng saya. Lalo na sa mga lalaking hindi pa nakakita ng mundo at madaling apihin. Magbuhos ka ng tubig at halika para imasahe ang aking binti. Dumarating na. Talagang hindi madali ang 20,000 ito. Magbuhos ng tubig. Hindi ka na nag-abalang maghugas ng kamay, agad kang tumakbo. Buti na lang hindi marumi ang panghugas ng paa ni Liuruyan. At kung naamoy mo pa, dahil kakaligo lang niya, naglilibang lang siya. Paano kung alagaan kita? 10,000 sa isang buwan, maging alaga mo ako. Hindi ba mas maganda yon kaysa sa pag-inom kasama ang matatandang babae sa bar? Pagkalapit mo, hinawakan ni Liuruyan ang iyong baywang at hinila ka sa tabi niya. Napailing ka na lang sa isip. Hindi ka ba pareho ng matandang babae? Pero humanap ka pa rin ng dahilan para tumanggi. Hindi na. Nagpapasalamat ako na binigyan mo ako ng napakaraming pera, pero may malaking utang ang nanay ko at may kapatid akong kailangang iligtas. Malaki rin ang gastos sa gamot at hindi rin bababa ang susunod na gastos. Sa tingin mo ba hindi kaya ni ate ang ganoong pera? Hindi, sa tingin ko lang ay hindi kailangang gastusin para sa akin. May tamang pag-isip ka na dapat taglayin ng isang alaga. Iniabot niya ang kanyang daliri at itinaas ang iyong baba, saka humalik. Kunin mo na ang tseke. Hinawakan niya ang iyong kamay at inilagay ang tseke sa palad mo at nagpatuloy sa pangakit. Kung pumayag ka, dagdagan ko pa ng 20,000. Makakakuha ang kapatid mo ng pinakamahusay na paggamot. Ang kondisyon ay bigyan mo ako ng sapat na emosyonal na halaga, maging masunurin at huwag gawin ang mga bagay na hindi ko pinapayagan. Sa paaralan, huwag kang lalapit sa ibang babae. Pag-uwi, umuwi ka na agad. Huwag kang pumunta sa mga lugar na ito na puno ng ilaw at alak. Ang utang ng nanay mo at ang gasto sa gamot ng kapatid mo, ako na ang bahala. Parang hindi sapat ang alok. Makakakuha ba talaga ng pinakamahusay na paggamot ang kapatid ko? Siyempre, ang ospital kung nasaan ang kapatid mo ay may bahagi ako. Maaari kong ayusin ang pinakamahusay na doktor para sa kanya. Kung hindi ka naniniwala, maaari tayong pumirma ng kontrata. Bukas ng umaga, sumama ka sa akin sa kumpanya. Papagawa ko ang sekretarya ng kontrata para bigyan ka ng garantiya. Papapuntahin ko rin ang sekretarya upang bayaran ang lahat ng utang ng pamilya mo. Pero ang perang ito ay utang mo pa rin. Ibig sabihin, ang utang sa iba ay naging utang sa akin. Naiintindihan ko, ate. Sumang-ayon kang tumango. At saka, ibabayad ko rin ang gasto sa gamot ng kapatid ko. Hindi na kailangan. Hindi ako nagkukulang sa perang iyon. Kung bakit pinababayad ko ang utang mo. Dahil iyon ay utang ng nanay mo sa sugal. Bilang anak, may obligasyon ka. Alam ko. May problema pa ba? Tumayo si Liuruyan at bumalik sa kama, hindi nasisiyahan at lumingon. Isang alaga ang may lakas ng loob na magkaroon ng maraming bagay. Hindi ba dapat itago ang lahat ng kahinaan sa harap ng benefactor? Wala. Malapit na akong magsimula ng klase. Bigla kang tumingala. Parang may malaking tanong sa isip, hindi alam kung paano sabihin. Alam kong malapit ka nang magsimula ng klase. Hindi ba ito nasa parehong lungsod? Gusto mong tumira sa dorm? Kung araw-araw kang bumiyahe, matagal na pagod, ang balak mo ay puntahan siya tuwing Sabado at Linggo, at sa ibang araw ay gusto mo ng kalayaan. Agad na nakita ni Liuruyan ang maliit mong plano. Hindi ka niya hahayaang magtagumpay. Magpapadala ako ng driver para ihatid at sunduin ka araw-araw. Lahat ng galaw mo araw-araw, dapat mong iulat sa akin bawat oras. May iba ka pa bang sasabihin, sabihin mo na lahat. Naramdaman mo ang biglang pagbaba ng temperatura sa paligid, kumikirot ka ng lamig. Alam mo bang masama ang mood ng benefactor? Wala na. Sige, matutulog na ako. Bukas ng umaga may mahalagang pulong. Matulog ka sa sahig.
Kung maglakas loob kang umakyat sa kama sa gabi, puputulin kita. Inihambing ni Liu Ruyan ang kanyang mga daliri na parang gunting at iniharap sa iyo, nagbabanta ng may pagpapanggap na galit. Hindi ba ako pwedeng matulog sa sofa? Malamig sa sahig. Nakakaawa kang tumingin kay Liu Ruyan na nasa taas, nagtatanong ng may sama ng loob. Kung saan ko sinasabi na matulog ka, doon ka matutulog. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na lumaban? Hindi mo ba alam ang iyong posisyon? Noong una, si Liu Ruyan ay nagbibiro lamang, plano kanyang patulugin sa sopa, ngunit hindi ka dapat nagtanong. Ngunit dahil nagtanong ka, lalo niyang gustong patulugin ka sa sahig. Pwede ba akong umuwi? Subukan mo. Si Liu Ruyan ay naiinip na nag-ikot at hindi na nagsalita. Malakas ang aircon sa silid, komportable si Liu Ruyan sa kama na may kumot. Ikaw naman ay nahirapan, lalong lumamig habang gabi, hindi mo naranasan ang sobrang pananabik sa sikat ng araw. Umaga, komportableng nag-unat si Liu Ruyan, yumuko at nakita kang nakahiga sa alpombra. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Ang loko mong kapatid ay talagang nakatutukso, ate hindi na makatiis. Nakaupo sa tabi ng kama si Liu Ruyan na nakatingin sa iyo na nakangiti, nang makita kang nagmulat ng mata, agad niyang tinanggal ang masamang ngiti. Gumising ka na, sumisikat na ang araw. Hindi mo napigilan ang panginginig. Sa oras na yon, may kumatok sa pinto, Miss Liu, ako ang inyong personal na manager. Sa mga hotel na 5 bituin pataas. Ang mga nagrenta ng presidential suite ay may personal na manager at personal na driver. Dahil ito ay isang kliyente na nagbabayad ng 100,000 bawat gabi. Buksan mo ang pinto, anong tinitingala mo? Si Liu Ruyan ay naghilamos mula sa banyo, nakita kang nakatayo pa rin sa pintuan, sinaway kanya ng may inis. Talagang hindi ko maintindihan ang babaeng ito, sa umaga pa lang ay pabago-bago na ang ugali, mahirap alagaan. Hindi rin natatakot na magkaroon ng kulubot. Sige, pupunta na. Mabilis kang tumakbo para buksan ang pinto. Sa labas ay isang matandang lalaki na may dalang cart ng pagkain, parang isang western aristokratikong manager. Miss Liu, ang personal na driver na inilaan ng hotel ay nasa labas na naghihintay. Si Liu Ruyan ay regular na bisita na rito. May bahay ngunit mas gusto sa hotel, ang tema ay may pera ngunit walang paggastusan. Sumunod ka kay Liu Ruyan. Dumating kayo sa isang itim na Rolls Royce, hinawakan niya ang iyong kwelyo at itinulak ng malakas. Isang tunog ng ifdong, dahil sa sobrang lakas ng pagtulak, hindi ka nakatayo ng maayos, ang iyong noo ay sumalpok sa kabilang pinto ng kotse. Masakit ba? Buti na lang hindi masyadong masakit. Tinakpan mo ang masakit na bahagi at kinusot. Bitawan, tingnan ko. Hinawi ni Liu Ruyan ang iyong kamay, nakita ang isang bahagi ng noo na namumula. Tumayo siya, hinawakan ang iyong mukha at hinalikan ka sa labi. Ayos na, hindi na masakit, mahal ko. Medyo namula ka at inilihis ang iyong ulo sa kabilang panig, parang hindi tama ang pakiramdam, parang noong bata ka na inaalagaan ng matatanda. Yumuko ka at tumango ng walang kibo. Ano, may iba pa bang problema? Pwede ko bang bisitahin ang ate ko? Yumuko ka, hinawakan ng laylayan ng damit, nag-alinlangan ng matagal bago naglakas loob na sabihin. Hindi, umuwi ka agad. Kung ayaw mong umuwi, pumunta ka sa opisina ko at umupo doon hanggang sa bumaba ako. Si Liu Ruyan ay gumamit ng tonong walang pag-aalinlangan. Tingnan ko lang, please ate. Ginaya mo ang mga palabasari na magkapatid, ang lalaki ay nagmakaawa sa ate, nagpapakaawa, ginamit ang maawaing tono. Siyempre, hindi kayo magkapatid ni Liu Ruyan, kaunti lang. Hindi kung gusto mo magpakabuti ka. Wala kang karapatan na makipagtawaran sa akin ngayon, sa unang araw pa lang ay hindi ka sumunod. Sobra na akong naging mabait sa iyo, kaya naisip mo na kaya mo akong kontrolin. Ngunit hindi inasahan na hindi ito tanggapin ni Liu Ruyan. Inabot niya ang kamay at hinawakan ang iyong baba. Sa akin, ang masunurin at mabait na bata lamang ang makakakuha ng candy. Kung gusto mo, lalo kitang hindi bibigyan, naintindihan mo ba? Naintindihan ko, naalala ko. Pagdating sa kumpanya, hinawakan ni Liu Ruyan ang iyong kamay at nagtungo sa elevator. Sumunod ka sa likod, yumuko at naglakad ng maliit, hindi nang ahas na tumingala, pakiramdam mo maraming mga mata. Nakatingin sa iyo at nagbubulungan. Ngunit si Liu Ruyan ay parang walang nararamdaman. Dumating ang elevator sa pinakataas na palapag. Tumingin ka sa paligid, halos makita mo na ang dekorasyon ay napaka-engrande at marangya. Umupo si Liu Ruyan sa kanyang marangyang sofa. Pagkatapos kumaway siya sa iyo. Nang lumapit ka, nakaupo siya sa sofa na naka-cross legs, itim na medyas, walang kapintasang hita. Anong tinitingnan? Gusto mo? Umupo ka sa aking hita. Tinapik ni Liu Ruyan ang kanyang hita. May malagkit na tingin sa iyo na tila nawawala sa isip. Nag-aalangan ka, paanong ang isang lalaki ay upo sa hita ng babae? Nakakahiya. Ay naku, ang bagal mo. Habang nag-isip ka, inabot ka niya at hinila palapit, umupo ka sa kanyang hita. Ang isang kamay ay mahigpit na humawak sa iyong baywang, hindi ka pinapakawalan. Ang kabilang kamay ay humawak sa iyong binti. Gusto mong halikan? Halikan mo ako.
Hindi mo inasahan na ang babaeng ito ay may kakaibang hilig. Pilit kang lumapit, naramdaman ang nakakaakit na amoy ng katawan ni Liu Ruyan. Halos mawala ang iyong sarili. Tigil, tigil, bakit ang pangit ng halik mo? Sa kalagitnaan ng halik, hinawakan niya ang likod ng iyong kwelyo, pinindot ang iyong balikat. Inihiga ka sa sofa. Pagkatapos ng mahigit 10 minutong halik, nasiyahan si Liu Ruyan. Tumayo mula sa sofa at inayos ang kanyang damit at buhok. Ang iyong bibig ay puno ng lipstick, ang buton sa kwelyo ay nahugot niya. Kung hindi ito kumpanya, hindi na makapagpigil si Liu Ruyan na kainin ka. Bumangon ka mula sa sofa. Kumuha ng isang papel na napkin mula sa mesa upang punasan ang lipstick sa labi, ngunit sinigawan siya ni Liu Ruyan. Huwag mong punasan. Kainin mo yan. Pinisil niya ang kanyang labi, saka inilabas ang dila. Dinilaan ang lipstick na natira sa labi, mabilis na nilamon ito. Sa huli, ginamit ang walang kwentang napkin sa kamay. Pinunasan ang laway sa gilid ng labi. Panatag ka, ligtas ang lipstick na to, walang lason, pwedeng kainin. Tuwing nakikita ni Liu Ruyan ang iyong mukhang mahina at kaakit-akit, gusto ka na lang niyang halikan hanggang mamatay, pero araw-araw kailangan niyang magpanggap na seryoso. Ang hirap talagang mapanatili ang imahe. Malapit na tanghali, anong gusto mong kainin? Kahit ano ba? Tiningnan mo siya ng may pag-asa. Siyempre, kahit anong gusto mo, ako na ang bahala. Ipapadeliver ko sa punong chef ng hotel. Gusto ko ng hamburger o kaya pizza. Hindi pwede. Sinabi ko na, bawal ang junk food. Di ako kakain. Nagmaktol ka. Inili ko mo ang ulo at dumiretso sa pagkakahiga sa sopa. Huwag kang kumain, gutom ka na lang. Sa gabi, huwag ka na rin kumain. Si Liu Ruyan ay isang taong. Kung mas sumasalungat ka, mas hindi ka niya papansinin. Kailangan kang paamuin ng husto. Malapit ng tanghali, dumating ang punong chef ng hotel kasama ang mga serbidor na may dalang pagkain. Ipinasadya ni Liu Ruyan na gawin para sa iyo ang hamburger set. Para sa kanila, ito'y parang isang maliit na bagay lamang. Halika na, kumain ka na. Hindi ba sinabi mong papagutumin mo ako? Ang iyong walang kamatayang tanong ay nagpalamig ng mukha ni Liu Ruyan na nakatayo sa pintuan at handa nang umalis. Bumalik siya, isang mabilis na hakbang ang ginawa at sinampal ka sa mukha. Ang biglaang sampal ay nagpahilo sa iyo. Ang lakas nito ay diretsyo kang napadapa sa sahig. Tumulo ang dugo sa gilid ng labi. Ang sekretarya na si Chu Qiao ay nakatayo sa tabi. Hindi makapagsalita. Ang hangin sa loob ng kwarto ay sobrang lamig na parang papatayin ka. Kapag sinabing kumain ka, kumain ka. May karapatan ka bang magtanong sa akin? Pasensya na, ate, mali ako. Hindi ako dapat nagtanong. Matalino kang bumangon at humingi ng tawad. Tutal, binabayaran ka naman ng malaki kada buwan, normal lang na maglabas siya ng inis. Iniangat mo ang manggas at pinunasan ang dugo sa gilid ng labi, sumunod sa kanya palabas. Naiwan si Chu Qiao na nakatayong natigilan sa opisina. Naisip niya, ikaw talaga ang perpektong taga-absorb ng galit. Isang sampal sa mukha, hindi ka man lang nagalit. Sa kainan, nakaupo si Liu Ruyan sa pangunahing upuan na nakasimangot. Nakatayo ka sa tabi niya. Kung wala siyang utos, hindi ka man lang nakaupo, takot na baka magalit siya at itulak ang upuan sa ilalim mo. Maupo ka, kumain. Bawal magsalita. Sa pagkakataong ito, natuto ka na. Tumango ka lang at umupo. Kinuha ang hamburger at kumagat ng malaki. Hindi ka ba sasagot kapag kinakausap kita? Hindi mo inasahan na si Liu Ruyan ay sadyang maghahanap ng gulo. Hindi ba sinabi mong bawal magsalita? Ano bang problema ng babaeng ito? Nasa menopause na ba at bigla na lang nagwawala? Masyado ng maraming naranasan kaya nawalan na ng kasiyahan. O kaya sobra na ang pag-aari kaya wala nang mahanap na kawili-wili. Kumukurap ka ng 2 beses, sa isip mo marami ng mga reklamo laban kay Liu Ruyan. Parang alipin, walang pinagkaiba. Pirmahan ko na lang ang sinaunang kasulatan ng pagbebenta ng sarili. Bahala na. Kumain. Pagkatapos, uwi tayo. Uwi, hindi ba may trabaho? Ako ang chairman. Binibigyan ko ang sarili ko ng bakasyon. Hindi ka naman dati nagbabakasyon. Dati, lagi kang nakakulong sa opisina. Si Chu Qiao, na nakatayo sa malayo, ay napangiwi. Narinig niya ang sinabi ni Liu Ruyan at nagulat sa kanyang isip. Sinamahan mo si ate na kumain ng medyo maayos, at pagkatapos ay hinawakan kanya sa kamay nang hindi na makapaghintay. Pumunta sa parking lot at nagmaneho pauwi. Ang bahay ni Liu Ruyan ay isang malaking villa na may isang palapag. Sa pagpasok, may malaking swimming pool. 2 katulong ang nakaupo sa lupa na nagbibilad sa araw, tila walang ginagawa. Boss Liu, bumalik na kayo. Kumain na ba kayo? Isang babaeng katulong ang tumakbo papalapit, magalang na kinuha ang damit na hinubad ni Liu Ruyan. At ang handbag na itinapon. Mukhang siya ang tagapag-alaga sa pang-araw-araw na buhay ni Liu Ruyan. Magpapahinga ako. Huwag mo akong abalahin. Ito ba ay panauhin? Ang kanaryang inaalagaan ko. Kailangan ko bang mag-ayos ng isang silid para sa kanaryang ito? Walang pag-aatubiling sinabi ni Liu Ruyan. Ang babaeng katulong naman ay tuwirang nagtanong. Kahit na walang paligoy-ligoy, hindi.
Matutulog siya sa akin. Sa sahig, ihanda mo ang kumot at unan para sa kanya. Sige, ida-deliver ko sa inyong kwarto mamaya. Hindi sa gabi mo nadalhin. May mahalaga akong gagawin. Sige po. Ngumiti ang babaeng katulong na parang naintindihan. Pumasok sa kwarto. Hinubad ni Liruyan ang kanyang Balenciaga na medyas mula sa kanyang binti. Inihagis ito sa sahig sa harap niya. Labhan mo. Pagkatapos, lumapit ka sa akin at magulat. CJ, masunurin kang pumunta sa banyo, binuksan ang gripo, naglagay ng sabon at kinusot. Si Liruyan ay nagpalit ng isang seda na pantulog na kulay ube at nakasandal sa kama. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ka na nakaungos ang labi, hawak ang sira-sirang Balenciaga. Ito dapat ay hindi nilalabhan ng tubig. Kahit konting kuskos nadudurog agad. Sadyang niloko ka ni Liruyan. Ate, sira na lahat. Sira? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng Balenciaga na yan sa iyong kamay? Kahit sa paa mo pa isipin, alam mong hindi ito magiging mura. Itapon na lang sa basurahan. Maghugas ka muna ng kamay at lumapit. Hindi ka nagdalawang isip, itinulak ka sa kama na walang kalaban-laban. Talagang nakakatuwa at makulay, ang babaeng nakikinig sa labas ng pinto ay nagpapakita ng epekto. Tahimik kang dumikit sa dibdib ni Liruyan, nadarama ang malambot na yakap. At ang bilis ng kanyang mga kamay na parang negosyo ay nagdudulot ng saya, labis itong salungat sa langit at dapat tama. Hindi ko akalain na magaling ka pala. Bilang gantimpala, pwede kang humingi ng isang kondisyon sa akin. Basta hindi ito labis, papayag ako. Itinaas niya ang kanyang maninipis na daliri. Hinimas ang iyong baba, yumuko sa iyong labi. Hindi ba? Pwede ko bang bisitahin si ate? Ate, pwede ko ba siyang makita? Tunay na magkapatid ang lalim ng pagmamahalan. Tuwing sasabihin mo sa akin na gusto mong makita si nanay, hindi mo naman sinasabing gusto mo akong makita. Si nanay ay walang puso. Dapat maganda ang kalagayan niya. Ang iyong mga mata ay walang liwanag, sabay mong pinapanood ang dalawa. Hindi papayag si Liruyan. Pinili mong puntahan ang tarangkahan dahil siya ang pinakaalala mo. Talagang maganda ang kanyang kalagayan. Bawat buwan ay binibigyan ko siya ng pera, sapat para mabuhay siya ng marangyang buhay. Salamat ate. Ang dali mong naging matamis ang bibig. Naalala ko noong unang beses kitang nakita. Ang tigas ng ulo na ayaw tumanggap ng tulong, tingnan mo ngayon, nakahiga ka pa rin sa aking kandungan. Ayokong mamatay si ate. Wala akong pera. Ibig mong sabihin, para sa pera ka sumuko sa amin. Si Liruyan ay patuloy na nagtatanong, sa pandinig mo, parang mababaliw na siya sa susunod na sandali. Bahala na. Gusto ko ang pinilit na prutas, hindi matamis pero nakakauhaw. Masaya ako kapag nakuha ko ito. Para sa pera ito. Ayokong magsinungaling. Mahal mo ba ako? Maganda ba si ate? Maganda. Siya ang pinakamagandang nakita ko. Hindi ito kasinungalingan, puro puso lang ito. Si Liruyan ay isang taong natural na may alindog at maharlika. Sa edad ni Liruyan, tama lang na nawala na ang pagiging bata, hindi pa naman matanda. Ito ang pinakamakabuluhang sandali sa buhay ng isang babae, hinog na hinog. Nasa tuktok ng panahon, ang kaakit-akit na alindog ng may asawa, kasama ang perpektong katawan. Ang sweet na parang ina ay kaya niyang suotin. Tulad ng kasabihan, ang ate ay daan lamang, ang tiyahin ang tunay na hantungan. Sa madaling salita, gusto ng mga lalaki ang ganito. Ang bibig mo ay parang pinahiran ng pulot. Mula ngayon, ganito mo ako pasayahin. At makakakuha ka ng gantimpala. Naiintindihan mo ba? Pagkatapos ng hapunan, dadalhin kita sa ospital para bisitahin, pero 30 minuto lang. Maliligo muna ako. Maglaro ka na lang. Si Liruyan ay nakatayo sa pintuan ng banyo, basta na lang itinapon ang damit sa sahig. Ang eksenang ito ay halos ikamatay mo sa sobrang dugo. Kinuha mo ang tissue sa tabi ng kama. Pinunasan ang dugo sa ilong, tahimik na binuksan ang pinto at lumabas. Sa banyo, si Liruyan ay nakayapak na binuksan ang pinto, sa pamamagitan ng singaw sa saradong espasyo, dahan-dahang lumabas. Parang isang diwata na bumaba sa mundo. Pagkatapos mong uminom ng tubig, binuksan mo ang pinto ng kwarto papasok. Hindi sinasadyang nasaksihan mo ang eksenang ito. Minsan, mabuti na lang ang hindi makakita, dahil kapag may mata ka, hindi ka pwedeng magbulag-bulagan. Lalabas na agad ako. Namula ka at nagulo, nagmamadaling isinara ang pinto at umatras. Ang iyong ilong ay may nararamdamang init. Bakit ka nagkakaroon ng dugo sa ilong? Kinuha mo sa bulsa. Ang natitirang tissue ay pinunasan ang dugo sa ilong, para hindi ka mukhang gusot. Hindi napigilan ni Liruyan na mapangiti. Walang pakialam na umupo sa kama at naka-cross legs, mahinahong pinatuyo ang buhok gamit ang tuwalya. Ang hangin ay puno pa rin ng malabong pakiramdam. Bakit ka nagkukunwari sa loob? Hindi mo ba nakita ang dapat at hindi dapat? Nagpapakabirhen ka pa sa akin. Pwede ba? Huwag mo akong papipilitin na ulitin. Malungkot kang nagbukas ng isang maliit na siwang ng pinto. Sumilip ka ng ulo, saka mabilis na pumasok at isinara ang pinto. Mainit ang katawan. Bakit ka nagkakaroon ng dugo sa ilong?
Itinaas mo ang iyong kamay at pinunasan. Ang ilong mo ay hindi na naman tumigil sa pagdurugo. Naalala ko kakatapos ko lang punasan. Maghugas ka, tapos lumapit ka para ipatuyo ang buhok ko. Sige, pupunta na ako. Mabilis kang pumasok sa banyo, binuksan ang gripo at naghugas. May natitira pang amoy ng sabon sa loob. Ang malamig na tubig at mainit na singaw ay naghalo, lalong lumakas ang bango. Ang maliliit na damit ni Liuruyan ay nakakalat sa sulok ng labahan, kasabay ng mainit na hangin ng banyo. Nagdulot ito ng kaguluhan sa iyong isip. Bakit ka nagtatago sa banyo? Bilisan mo. Si Liuruyan ay halatang naiinip na, nagsimula ng magmadali. Darating na, darating na. Nagmamadali mong pinabaha ng malamig na tubig ang isipan mula sa mga hindi magandang bagay at kinuha ang hairdryer upang lumabas. Ano ang ginagawa mo sa banyo kanina? Ang tagal mo. Wala, naghugas lang ng mukha. Bilisan mo ang pagpapatuyo, mamaya dadalhin kita sa ospital. Ang magpatuyo ng buhok ng babae ay isang magandang trabaho. Lalo na ang mahabang buhok, umabot ng kalahating oras ang pagpapatuyo, sumakit na ang braso mo. Bahagya lang natuyo ang buhok. Sige, magpapalit ako ng damit. Naupo ka sa kama at naghintay ng ilang minuto. Lumabas si Liuruyan mula sa dressing room at inihagis ang isang hindi pa nabubuksang itim na medyas ng Balenciaga. Sa alpombra sa tabi ng iyong paa, lumapit ka. Alam mo na kung ano ang gagawin, hindi ba? Mabilis kang yumuko upang kunin. Ang bagay na inihagis niya, lumapit sa harapan niya at lumuhod upang buksan ang packaging dahil sinabi niya na kapag naglilingkod sa iba, dapat ay nakaluhod. Natural na iniunat ni Liuruyan ang kanyang paa sa harap mo at maingat mong inangat ang kanyang paa. Upang hindi ito nakabitin ng matagal dahil mapapagod ito at mapapagalitan ka. Mabuti naman sa pagkakataong ito ay marunong ka na. Mukhang nasiyahan siya sa iyong galaw, may hawak na maliit na salamin at naglalagay ng lipstick. Sa iyong paningin, si Liuruyan ay laging may likas na maharlika at kagandahang walang kolorete. Bumaba ang dalawa, ang batang dalagang si Ili ay nakatayo na sa pintuan. At sa harapan niya ay may 2 peres ng sapatos na handa. Presidenteng Liu, tulungan ko kayo sa pagsuot ng sapatos. Hindi na, si Little Sweet ang magsusuot sa akin. Masunurin mong kinuha ang stiletto at isinuot sa kanya. Ang nasa tabi na si Ili ay nagingit-ngit na nakaumbok ang labi. Dumating ang lalaking ito, nawalan na ako ng pabor. Kailangan kong magpapigil upang umalis siya. Sige, tara na. Ako na ang magdadrive, Ili, hindi mo na kailangang sumama. Ah, bakit ganito? Pinagmasdan ang 2 papalayo, lalong nagalit si Ili. Yile, munting soro, dumating ka lang at inagaw mo na agad ang puso ni Presidenteng Liu. Titignan ko kung paano kita haharapin. Mahaba pa ang ating panahon, may mga oras na wala si Presidenteng Liu. Matapos kang turuan ng 3 araw at 3 gabi. Dahil maganda ang iyong pagganap, pumayag si Liuruyan na dalhin ka upang makita ang iyong kapatid na babae na naospital. Sumunod ka kay Liuruyan papunta. Sa labas ng ward ng ospital. Pumasok ka, tandaan mo, 30 minuto lamang. Sa loob ng ward, si Chen Nuan ay nag-iisang nagpapa-infusion, nakaupo sa wheelchair na may kumot, nakatingin sa bintana. Mas maganda ang kanyang kutis kaysa nakaraang araw, at sa tabi niya ay may nakatayong na nurse. Ate, bumuti ka na ba? Chen mo, saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? Pinag-alala mo ako. Akala ko gumagawa ka ng iligal. Wala naman, hindi ba't maayos naman ako? Tiningnan ni Chen Nuan ang damit ni Chen mo. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata, ngunit mabilis itong itinago. Ang tatak na ito ay hindi mura. Noong mayaman pa kami, nakita ko na ito. Chen mo, hindi ba ikaw ay? Ate, okay lang ako. Nakikita kitang gumaling, okay na yon. Patawarin mo ako, ate, sinabi ko na yon dati. Pamilya tayo. Mabuti ba sa iyo ang babaeng yon? Napakabuti. Tingnan mo ang suot ko, ang damit na ito ay nagkakahalaga ng ilang 10,000. Ilang araw ang nakalipas, biglang pumasok ang ilang doktor. At sa pilitang tinurok ako ng sedative, nang magising ako, dinala ako dito. Sa totoo lang, nang makita ko ang ward, alam ko na may ginawa kang kahangalan. Pinagbantayan nila ako upang hindi ako lumabas. Walang balita, wala akong alam, kinuha rin nila ang aking telepono. Ano, hindi ba ito ay pagkakulong sayo? Hindi ganoon iyon. Hindi ito pagkakulong, natatakot lang ako na baka gumawa ka ng kahangalan. Dahil hindi ka nakikipagtulungan sa paggamot, kaya may nagbabantay sayo. Habang nag-uusap sila, pumasok si Liuruyan mula sa labas. Sino ka? Tiningnan ni Chen Nuan ang babaeng napakaganda. Lihim siyang napahinga, buti na lang hindi mataba o matandang babae ang nag-aalaga sa kanyang kapatid. Ang babaeng ito ay napakaganda. Hindi mo ba nakikilala si Ate Yanyan, Chen Nuan? Ano? Nagulat si Chen Nuan, ang babaeng ito ay parang dating kasamahan ng kanyang ina sa opisina. Ikaw si Liuruyan. Ay, si Chen Nuan ay tulad ng dati, maganda at magalang. Dapat mo akong tawaging ate, ako ang nagbayad ng iyong pagpapagamot. Chen mo, paano mo siya? Mas matanda siya sa iyo ng 12 taon.
Hindi tama ang sinabi mo, Chen Nuan, ako ay dating nasa mababang uri. Ngunit ako ay talagang isang binibini, at hindi naman ako mas matanda sa iyo ng marami. Sa sinabi mo, matanda na ba ako? Hindi ba't mas matanda ka kay Chen mo? Sa aking edad. Ito ang paboritong tipo ng mga batang lalaki, unang pagpipilian sa pag-ibig. Isang mature, kaakit-akit, at mayamang nakatatandang kapatid na babae, hindi mo ba ito magugustuhan? Natahimik si Chen Nuan dahil sa inis. Totoo, walang binata ang tatanggihan ang isang magandang babae na inihain sa kanyang bibig. Lalo na kung ang magandang babae mismo ang nagpapakain. Tulad ng mga babae na hindi tatanggihan ang isang mayaman at gwapong siye. Chen mo, ihatid mo ang ate ko pauwi. Hindi na ako magpapagamot. Ate Chen Nuan, paalala ko lang sa'yo. Ang nanay mo ay pumirma ng kontrata sa akin. Kahit hindi ka magpagamot, siya ay magiging akin. Hirap huminga si Chen mo sa galit at umuubo. Sobrang nakakainis talaga si Liu Ruyan, ang demonyong ito. Ang intuwisyon ng babae. Mula nang unang makita siya, hindi ko na naisip na siya ay mabuting tao. Walang dahilan ang pagkamuhi ko sa kanya. Ate, huwag kang magalit. Maganda naman ang sinasabi ko, di ba? Huwag ka na magalit. Tingnan mo, namumula ang maliit mong mukha. Napala. Ako ay walang hiya at pervert. Ang mahina at sirang katawan mo, ano ang magagawa mo sa akin? Inabot ni Liu Ruyan at hinimas ang pisngi ni Chen mo, ngunit sinampal niya ito at itinaboy. Dahil mabagal ang kilos ni Chen mo, siya ang unang nahuli ni Liu Ruyan. Gusto mo akong saktan, ha? May lakas ka ba? Ate yan, pakiusap, huwag mong saktan ang ate ko. Mahina ang katawan niya. Kung magpapatuloy ito, lalo siyang mahihirapan. Ikaw itong walang utang na loob, pabor ka sa iba. Nang marinig na patuloy ang pag-ubo ni Chen mo at hirap sa paghinga, mabilis na pumasok ang nurse na nasa labas. Isuot sa kanya ang oxygen mask. MLU, huwag po kayong mangistorbo sa pahinga ng pasyente. Kung gusto ninyo, ibang araw na lang bumisita. Okay lang ako, nurse. Bago pa matapos ang nurse. Naputol ni Chen mo. Lumabas ka. Opo. Sa huli, hindi kinaya ng nurse ang presyon ni Liu Ruyan, isinara ang pinto at umalis. Tigilan mo na, huwag ka nang magalit. Ang pagkakataong magpagamot na nakuha ng kapatid mo para sa'yo. Kung mamatay ka, gaano siya kalulungkot? Kung ako sa'yo, sasamantalahin ko na gamutin ang sakit. Hindi naman pera mo ang gagastusin. Hindi naman dalugi ang kapatid mo. Lumabas ka. Gusto kong makausap ang kapatid ko ng mag-isa sandali. Siyaw mo, mayroon ka pang 20 minuto. Marahang hinawakan ni Liu Ruyan ang iyong pisngi at hinalikan ang iyong labi. Sinisikmura mo pa siya sa ganito. Siya ay aking alaga, binayaran ko. 100,000 bawat buwan. Hindi ba dapat siyang sumunod sa akin? Ayaw nang makinig pa ni Liu Ruyan sa sasabihin ni Chen mo. Naglakad si Liu Ruyan ng may tiwala at kalmado, binuksan ang pinto at lumabas. Nang makita siyang lumabas, saka ka lang nakahinga ng maluwag. May mga bagay na hindi mo masabi habang nandyan siya. Ate, huwag ganyan. Mabuting tao si ate yan. Binayaran niya ang utang sa sugal ng pamilya natin. Binigyan ka pa niya ng pinakamahusay na gamot para sa sakit mo, binigyan din ako ng pera, at maging ang mga damit at pagkain ay pinakamahusay. Natatakot lang ako na baka maapi ka. Gaano katagal ang kontrata mo sa kanya? Tanong ni Chen mo. Nagulat ka. Gaano katagal? Hindi mo talaga alam. Si Liu Ruyan ay malamang hindi gagawa ng daya sa kontrata. Dapat mong suriin ng mabuti. Ang mga kapitalistang ito ay mahilig maglaro ng salita sa kontrata. Bata ka pa, hindi mo alam ang panganib sa puso ng tao. Huwag mong hayaang dayain ka ng ilang tao, at ikaw pa ang magbibilang ng pera para sa kanila, sabi ni Chen mo. Lumingon pa siya at sumulyap sa pinto. Siyaw mo, kailangan na naming umalis. Ate, babalik ako sa ibang araw para bisitahin ka. Tandaan mong kumain ng maayos at magpahinga at maging masaya. Pinanood ni Chen mo ang kapatid na umalis. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Sa koridor ng ospital, 2 tao ang naglalakad. May gusto ka bang itanong sa akin? Itanong mo na. Ang maliit mong plano ay nakita na niya. Ate yan, gaano katagal ang kontrata natin? 3 taon. Hindi mo ba binasa ng mabuti ang kontrata? Hindi. Wala bang karagdagang kondisyon? Meron. Isinulat ko sa dulo. Kapag natapos ang kontrata, bibigyan kita ng dagdag na 1 milyon. Siyempre, kung mababayaran mo ng maaga ang utang ng nanay mo. Kung maagang magtatapos ang kontrata, hindi imposible, ngunit mawawala ang dagdag na 1 milyon. Magkano ang utang ng nanay ko? Iyan ang dapat itanong. Huwag mong hayaan na maging dahilan ito para ikaw ay. Kung umabot ng 10 milyon ang utang sa labas, iyon ay utang kay Liu Ruyan na malamang hindi mo mabayaran kahit isang buhay. Ito ang kasulatan ng utang. Kumuha siya ng isang nakatuping papel mula sa kanyang handbag at iniabot. Pinaghandaan mong mabuti ang iyong sarili bago buksan ang kasulatan. Sa ilalim,